Matapos ni-reveal ni Kashima na gagawin ulit nila ang pag-massacre at this time sa JCC na, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 87 and 88 ng Sakamoto Days. Ay sa wakas, masasaksiyan na natin ang karugtong sa tagumpay na explosive attack ni Shin kay Satoda Sensei, na kung saan ay sa episode din na ito ay i-reveal na rin ang database mga kaibigan at magsisimula na rin ang patayan sa loob ng JCC. Kaya naman, this is Mr. Megan at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Shin na nakafocus sa kanyang ginawang atake kay Satoda. May kita naman ng reaksyon ni Seba sapagkat nasangga pa rin ito ni Satoda mga kaibigan at may kita ang mukha nito na seryoso na. Kaya mabilis niyang hinila ang jacket ni Shin na kinagulat naman ito na matapos yan ay itinapon niya si Shin mga kaibigan. In which ay napasabi na lang sina Seba at Shin na wala pa rin daw silbi ang kanilang ginawa. Agaran namang nilapitan ni Akira si Shin habang ang isang kamay naman ni Satoda na ginamit niyang panangga sa atake ni Shin kanina ay may kitang nanginginig. Kaya napahawak na lang siya rito na sabi sa kanyang isipan na ang mga batang ito malayo na raw ang inabot nila kahit sa napakaikling panahon lang, na paano raw nila ito nagawa, na grabe daw ang dedikasyon nila, kaya ay napaluha na lang siya rito. Tanong naman ni Shin na ano bang problema? Sabi naman ni Akira na may allergies ba raw itong si Satoda Sensei o ano. Nasa isipan naman ni Satoda mga kaibigan ay sabi niya na paano na sa kabila raw ng pagiging bata pa nila ay nadala raw siya kanina na muntik na raw niya silang mapatay. Mga salitang narinig naman ni Shin na nagpatakot sa kanya. Lumapit naman si Akira na sabing, Sensei, patawad. Nasaktan ka ba namin? Sinabihan naman ni Shin si Akira na lumayo. Pangiting sagot naman ni Satoda na ang bait daw nitong si Akira. Sinabi niya rin dito na magaling daw na ginamit daw nitong tatlo ang kanika nilang lakas at sa napakagandang paraan. Nagulat naman si Shin at Akira sa sinabi ni Satoda na dagdag pa nito na pero malayo pa raw ang daan na tatahakin nila. Bagay na nagpaiba naman sa kanilang reaksyon. Maya-maya pa sinabihan naman ni Satoda si Seba na ang invisibility suit daw nito ay hindi raw nakukonsil ang tunog ng kanyang physical na presensya. Na paano raw kaya i-handle ni Seba ang sitwasyon kung ang target daw nito ay hindi raw nagre-rely sa vision nito. Na dahil dyan ay kailangan pa raw ng improvement ang invention na yan. Nasabi naman ni Shin kay Seba na na-lecturean ka tuloy. Painis namang sagot ni Seba na ibigay mo na sa akin ang suit ko. Hindi ko na yan ulit ipapahiram sa'yo. Pero bago muna yan mga kaibigan, kung gusto nyo namang manood ng movies o TV series pati na sports at especially anime, ay sagot yan ng Usine. Na marami ka talagang pagpipilian mga kaibigan para mag-binge watch. Kaya kung interesado kayo ay pindutin nyo na lang ang link dyan sa comment section sa baba ng video to. Maraming salamat. Balik na tayo dito sa video. Matapos nyo ay si Akira naman ang binigyan ni Satoda ng komento na sabing, Akira ang pangalan mo diba? May pambihira kang mga mata. Nakikita mo ang ruta patungo sa iyong target sa napaka-accurate to na paraan. Nagpasalamat naman si Akira kasi pinuri siya rito. Subalit ang pa ni Satoda na pero hindi raw magpo-progress si Akira kung magre-rely lang daw ito sa talent nito. Kasi kung nagmamadali palagi itong si Akira na sumusugod sa kalaban whenever na may opening daw ang kalaban nito, imposibleng mapupunta lang daw ito sa peligro. Nakagaya lang daw sa sports na ang mga player daw na may pinakamatalas na atensyon ay ang madalas daw na nalilingla ng mga feints. Kung kaya't narealize naman ni Akira na sinadya raw pala kanina ni Satoda ang gumawa ng peking pathway. Pero sabi pa ni Satoda na still ang tapang daw ni Akira na sa pag-atake talaga ay magaling daw, na dapat ay pagpatuloy daw yan ni Akira. Nasagot naman ni Akira na opo. Nasabi sa kanyang isipan na pinuri naman daw siya nito. Matapos niya ay si Shin naman ang kinausap ni Satoda na sabing, ikaw naman Shin, ang mga kagaya mo ay maaga talagang namamatay. Sabay mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Shin na may glove. Nasaktan naman dito si Shin na sabi naman ni Satoda na willing kang magbayad ng kahit na anumang kapalit para lang sa kapangyarihan, diba? Pero hindi ka dapat mag-rely sa ganito para itong droga. Bakit nagmamadali ka? Tugon naman ni Shin na kasi alam ko na hindi ako talented at malakas. May kita naman na nakikinig lang si Seba na dadagdag pa ni Shin na pero problema ko na ito. Hindi ako hihintayin ng mga kalaban ko para lumakas muna. Na dapat ay gagawin daw talaga niya ang kanyang makakaya. Di naman sumagot si Satoda sa mga sinabing niya ni Shin. Nang maya-maya pa hinawakan niya ang braso nito at nagulat si Shin kasi parang gumawa siya ng isang suntok. Nasabi naman sa kanyang isipan na ang katawan ko ay nagre-react. Na matapos yan ay may kita na parang nililid ni Satoda si Shin sa isang direksyon. Napaliwanag naman ni Satoda na gamit daw ang bewang nito bilang ang axis. Dapat na gumamit daw ito ng isang circular motion para i-deflect ang mga atake o ang isang atake na sa ganoong paraan ay ang core daw nito ay magiging stable na raw at magiging madali na raw para sa kanya ang pag-counter sa atake. At ang technique na yan ay tinatawag naman daw rotation principle na kung madidetermine daw nito ang direksyon ng enerhiya ng isang atake, ang muscle at lakas nito, then hindi na raw magmamatter pa kung ano man ang gender ng gumagamit ng technique na ito. Matapos yan, itinapos naman ni Satoda ang kanyang salita na sabing, well, kayo mga estudyante ay nag-effort talaga, kaya kailangan ko na sigurong sagutin ang tanong mo.
mo. Hindi naman makapaniwala si Shin na sabing ibig mo bang sabihin na nang nagsasalita pa si Shin ay sabi naman ni Satoda na ang database ay palayaw raw ng isang tao. Tanong naman ni Shin na palayaw? Sagot naman ni Satoda na oo. Na to be precise ay classmate niya raw ito na may isang memory na hindi raw pangkaraniwan. At ngayon ay nagtatrabaho pa raw ito kasama siya dito sa paaralan. Na matapos ang revelasyon na yan ay inilipat naman ng eksena dito sa janitor na lolo ni Amane. Na in-approach si Amane na sabi naman ni Amane na oh, lolo. In which ay pinupok naman ng janitor ang ulo ni Amane na sabing ikaw talaga. Tanong naman ni Amane na para saan po ba yun? Sagot naman ng matanda na sabi sa akin ng teacher mo na hindi ka raw pumapasok sa mga klase. Sagot naman ni Amane na yan po ang ika-782 na beses na pinupok niyo po ang ulo ko. I-report po talaga kita sa PTA para matanggal ka po sa trabaho. Tugon naman ng matanda na ibig mong sabihin na 783 na beses. Naalala ko pa rin mga petsa o mga araw na pinupok ko ang ulo mo. Tanong naman ni Amane na yan po ba ang pinunta nyo rito para sabihin nyo lang ang mga bagay na yan dito? Sagot naman ng matanda na sa tingin mo ba ay di ko alam. Nakamakailan lang ay sinusuportahan mo ang mga suspicious na grupo ng mga assassin. Ayoko magkisama ka sa kanila. Alam kong kinamumuhian mo ang JAA dahil sa ama mo. Hindi mo na kailangan pang maging isang assassin. Pwede ka namang magkaroon ng isang regular na trabaho. Yun siya sagot naman ni Amane na lolo, hindi ka po ba galit na ang sarili mong anak ang pinatay? Hindi ako masasatisfy hanggat sa di ko pa siya napapatay sa sarili kong mga kamay. Nagsalita naman ng lolo ni Amane na sabing, Amane, tinakbuhan mo kanina ang cute na guro na nagte-training pa lang. Sa tingin mo ba ay gupong-gupo ka sa sarili mo? Bilang lolo mo ay nahihiya ako sa'yo. Painis namang sabi ni Amane na tinignan mo pala kami kanina. Nasabi naman ng matanda habang papaalis na well, kaya pala wala ka talagang laban sa kanya. Tanong naman ni Amane na kilala mo po ba ang teacher na yon? Sagot naman ng matanda na oo, simula pa nung estudyante pa raw ito. At out of 38,764 na estudyante na nakita niya raw dito sa JCC, ang teacher daw na yon ay ang pinakamalakas at magaling daw na fighter na naging estudyante rito. Mga salitang nagpakuha naman sa atensyon ni Amane. Nasabi pa ng matanda na basta tandaan mo lang ito, Amane. Kahit na anumang mangyari ay nasa tabi mo lang ako at kakampi mo ako. At kung may problema ka ay pwede mo naman akong kausapin o ang iyong mga guro. Sabay umalis na ang janitor. Naalala naman ni Amane yung sinabi ni Kashima sa kanya na i-recreate daw nila ang massacre na nangyari sa JAA at gagawin nila ito sa JCC. Inalala rin naman ni Amane ang kanyang mga naging kaibigan dito sa JCC. Na matapos niyan ay tumawag naman si Kashima kay Amane na sabing, Amane, patungkol sa request namin na i-shutdown security system ng JCC, napag-isipan mo na ba ang dapat mong gawin? Sagot naman ni Amane na gagawin ko ang utos nyo pero sa isang kondisyon. Ipangako mo na hindi nyo sasaktan mga estudyante at guro dito. Sagot naman ni Kashima na oo. Paliwanag naman ni Amane na ang goal mo ay ang wasakin ng database, diba? At i-erase ang lahat ng records ng boss nyo, hindi ang i-massacre ang lahat dito. Nasagot naman ni Kashima na oo, mas prefer ko nga na isettle ang mga bagay sa mapayapang paraan kung posible. Kaya tatanggapin daw niya ang kondisyon na yan ni Amane at mag-uusap na lang daw sila ulit. Sabay pinutol na nito ang tawag. Sabi naman dito ni Gaku na ang kahit na naman daw security system na nasisira lang ng mga bata ay basura rong security system. Yun siya sabi naman ni Uzuki na kahit na ang pinakamalakas daw na lock ay madali rong pasukin mula sa loob pagdating daw doon sa JCC. Besides, ang JCC ay malambot daw pagdating sa mga magagaling na estudyante at yan daw ang ikinakainis niya noon. Nasabi naman ni Kashima na ang mga magagaling daw na estudyante ay may pribilehiyo raw na makapasok sa maraming buildings sa JCC. Kaya sabi naman ni Gaku na so yan daw pala ang rason na kailangan daw nila ang isang nerd na bata, which is itong si Amane na may kita na naghahanda mga kaibigan at nakapasok na sa Central Control Office Security System gamit ang kanyang ID mismo. Maya-maya pa tumunog na ang alarm mga kaibigan sa buong JCC na sabing ang security system ay napilitan daw mag-shutdown at ang system recovery ay mangyayari daw after 10 seconds. May kita naman ang gulat na reaksyon ni Shin dito at Sakamoto na sabi pa ni Uzuki na ngayon ay oras na raw para i-erase ang ilang mga memories. Matapos na sumunod naman na eksena, may kita si Amane na nasa loob nitong Central Control Room na ang mga tao sa loob dito ay wala nang malay. Nasabi naman dito ni Amane habang kausap si Kashima sa cellphone na nasa loob na raw siya ngayon ng control room. Nasagot naman ni Kashima na sige, i-shutdown mo na ang security system. Ang mga kasama namin na nag-specialize sa search operations ay naka-standby na malapit sa JCC airspace. Magpuproceed na sila sa pagwasak sa database at ngayon ay isa ka ng opisyal na miyembro ng aming grupo. Kung kaya't matapos na sabihan ni Kashima ay may kitang sisirain na talaga ngayon ni Amane yung computer, subalit dumating naman si Sakamoto at nagawa siyang mapigilan na sabing hindi ko hayaang mangyari ito. Sinasabi nyo kanina na sisirain yung database? Di naman kagad sumagot si Amane na sabing pakiusap o huwag kang makialam dito. Sino ka ba talaga? Sagot naman ni Sakamoto na sabing sinasabi mo ba na ibebenta mo ang JCC kay Slur? Tugon naman ni Amane na ano bang alam mo? Wala akong ibang choice. Nasabi naman ni Sakamoto habang hinahawakan ng balikat ni Amane na sabing alam ko na kung nasa rebellious ka na face ay iisipin mo talaga
kumbaga na ang paggawa ng mga masamang bagay ay maangas, na hindi raw niya alam kung ano raw kanyang gagawin kung mapupunta rin daw si Hana sa ganyang phase. Napainis namang sabi naman ni na, hindi, sinusubukan ko na ang aking ama ay nang may kita na parang hindi nakikinig dito sa Sakamoto ay napasabi na lang si Amane sa kanyang isipan na hindi talaga siya nakikinig sa akin. Sabi pa rito ni Sakamoto na ang JCC ay walang kinalaman sa ama mo. Gusto mo bang masaktan ng mga taong pinapahalagan mo dito? Nasagot naman ni Amane na syempre naman hindi. Nagsalita naman si Kashima mula sa cellphone na sabing, ikaw ba ang asawa ni Sakamoto? Ano bang ginagawa mo rito? Sagot naman si Sakamoto na may napakasamang tingin na sabing, huwag mong pagtripan ng batang to, Kashima. Ipakita mo ang pagmumukha mo rito at hindi ka talaga makakatanggap ng awa sa akin. Na nang nasabihan ni Sakamoto ay sabi naman sa isipan ni Kashima na ang vibe daw ng asawa ni Sakamoto na napakatapang daw nito. Na well, asawa nga pala talaga ito ni Sakamoto. Kaya sagot naman ni Kashima na wikang, Amane, huwag mong paniwalaan ang babaeng to. Ang kanyang asawa ay isang psycho na mamatay tao na ini-enjoy daw talaga noon na saktan ng mga tao sa tren. Sagot naman ni Sakamoto na dahil yon sa hindi mo hinihintulutan na umupo ang mga tao sa mga upuan na nakareserve sana sa mga disabled na mga tao. Dahil pang sabi ni Sakamoto kay Amane na hindi ko alam kung anong klase ng kasunduan binigay mo sa kanila o sa mga taong to. Sabay pagalit niyang tinapos ang kanyang salita na trenato ng mga taong to na isang kapalit ang aking anak kaya wag mo silang pagkatiwalaan. Sagot naman ni Kashima na ang revolusyon ay nangangailangan talaga ng ilang mga sakripisyo lang. Ikaw at ang asawa mo ay hindi talaga nakakakita sa malaki pang larawan. Na nang nasabihan ni Kashima ay sabi naman ni Amane na teka, yan din ba ang tingin mo sa JCC? Pinangako mo sa akin na wala kang sasaktan dito. Hindi kita tutulungan kung sasaktan mo lang ang mga tao sa paaralan na to. Nasagot naman ni Kashima na bata ka pa talaga. Sige, ikaw na ang bahala rito, Club Jam. In which ay nalipat naman ang video call dito kay Club Jam na nakatingin si Amane sa cellphone ay bigla namang gumawa ng palakpak si Club Jam na nagpalakas naman sa tibok ng puso ni Amane. Nagtaka naman si Sakamoto kasi tila ba'y parang nag-iba ngayon ang kilos ni Amane na sabi naman ni Club Jam na sabi ko sa'yo Mr. Kashima diba na ako nang bahala rito. Maya-maya pa na nagsalita pa sana si Sakamoto na sabing Amane. Dito naman mabilis na winasak na ni Amane ang computer dahil na sa present hour tumunog na ang alarm mga kaibigan at after 10 seconds ay na-restore naman ng security system. Natanong naman ni Shin, ano yun? Sabi naman ni Akira na ang alarm ay biglang nawala ng mga 10 segundo. Hindi siya, sabi naman ni Seba na nag-malfunction ba raw yun? Di naman nagsalita rito si Satoda Sensei. Habang ang estudyante naman sa isang room ay nagtaka naman sa kung ano rong nangyari. Sabi naman ng guro na to mahimik daw sila. Hindi siya, sabi naman itong isang estudyante na Sensei, may mga intruders na siguro nakapasok dito sa campus. Sagot naman ng guro na ang security system ay nag-shutdown lang ng mga 10 seconds lamang na wala raw kaya makapag-invade dito sa campus. Sabi naman itong babaeng estudyante na napakabobo naman daw ng mga lalaki. Bigla naman nagsalita si Kanaguri na nakapasok na pala, na sabing oo, tama. Kaya manahimik kay Yamada. Nakaka-istorbo kasi mga estudyante na gustong matuto rito. Nagtaka naman itong estudyante na sabing ang pangalan daw niya ay Yabuchi. Sagot naman ni Kanaguri na isa ka lang extra dito kaya di yan nagmamatter pa. Kaya tumahimik ka na kasi gusto kong gumawa ng candid lang na footage dito. Sabi naman ng guro na iligpit mo yung camera mo. Sagot naman ni Kanaguri na ayoko. Sabi naman ng guro na then i-report mo yan sa staff mamaya pagkatapos ng klase. Nagsalita naman itong isang estudyante na hoy, di ba kamukha niya yung director ng mga murder films? Ano nga ang pangalan niya? Inuchay sabi naman ni Kanaguri na nakita mo na pala ang mga gawa ko. May maganda kang taste dahil dyan ilalagay ko ang pangalan mo sa end credits. Maya-maya pa'y nilapitan naman ng guro si Kanaguri at hinawakan ang kanyang camera na wikang patingin nga na nang sa isang iglap ay pinutol naman kaagad ni Kanaguri ang ulo ng guro na sabing cut. Napasabi naman ng guro na aray matapos nagland ang kanyang ulo sa sahig. Nagulat naman ang mga estudyante at di nakapagsalita sa nangyari na sabi naman ni Kanaguri na ngayon na nagawa ko na to. Wala na rong guro rito na di na raw siya makagawa pa ng isang footage sa paaralan na kanyang gusto. Kaya dito na nagsigawan ng mga estudyante mga kaibigan na pasigaw namang sabi ni Kanaguri na teka, kumalma kayong lahat, ako ang magiging guro nyo. Na matapos niya ito mahimik na nga ang lahat na habang si Kanaguri ay nagtuturo patungkol sa pelikula ay may kita naman na pinagpapawisan ng mga estudyante rito mga kaibigan at di talaga gumalaw. Nasabi naman ni Kanaguri na bakit naninigas kayong lahat na nagiging unnatural na rotuloy ang eksena dito. Maya-maya pa bigla namang tinamaan si Kanaguri ng isang explosive weapon na nagpatalsik sa kanya. Maririnig naman ang nagsasalita na sabing na-detect daw nila ang isang intruder sa lecture hall 12. May kita naman ang dalawang guro mga kaibigan na dumating na ang isa ay dala-dala naman ng isang basuka which is ang tumama kanina kay Kanaguri. Nasabi nitong isa na may peklat sa mukha na matagal-tagal na rin daw since na
nakakita siya ng isang tunay daw na aksyon na dapat ang kanilang dating dito ay maganda raw tignan sa mga mata ng mga estudyante. May kita naman si Kanaguri na nakatayo na sabing hindi raw inaasahan ni Noda na yun daw ang kanya magiging huling salita. Nasabi naman ng guro na ang pangalan raw niya ay Inoue. Matapos yan ay balik dito kina Sakamoto, may kita na kakagising lang ni Amane na tanong naman ni Sakamoto na ayos ka lang ba? Bakit ba pinutol mo ang security system kanina? Nasagot naman ni Amane na di niya raw alam. Matapos daw kasi ang ginawang palakpak na lalaki kanina, ang kanyang memory na nang nagsasalita pa siya ay sabi pa dito ni Amane na baka'y nakadala na raw siya ng mga masamang tao rito. Sagot naman ni Sakamoto na huwag kang magpanik, ang database ang kanilang hahanapin dito o ang kanilang pakay. Kaya sa ngayon ay ipaprioritize daw ng mga to ang impormasyon kaysa sa pagmassacre ng mga tao. Natanong naman ni Amane na ang database ay totoo ba raw talaga na nang nagsasalita pa siya bigla namang dumating si Shin na sabing, Mr. Sakamoto, hinanap talaga kita. Sagot naman ni Sakamoto na, Shin, sabi naman ni Shin na may balita po ako sa inyo. Nagulat naman si Akira kasi ang magandang babaeng to na isang teacher daw na nagte-training ay si Sakamoto daw pala. Nasabi naman ni Shin na isa lang daw yung disguise at ipapaliwanag daw niya mamaya kung paano ito nangyari. Tanong naman ni Seba na, pero paano naman ang mga prinsipyo ng physical matter kasi napakataba ni Sakamoto mga kaibigan at napakaslim ng disguise nito ngayon. Natanong naman ni Sakamoto na, ano ba ang balita? Sagot naman ni Shin na na-identify ko na po ang database. Isa lang po pala itong nickname o palayaw ng isang janitor na nagtatrabaho dito ng matagal na. Mga salitang nagpagulat naman kina Sakamoto at Amane na pinagpawisan tuloy sila dito mga kaibigan habang si Shin nagpapaliwanag na sabing ang janitor daw na yon ay may pambihira raw palang memory na naaalala raw nito ang kahit na anumang detalye sa mga estudyanteng na-meet na raw nito. Isang data raw na hindi raw nawawasak o nawawala kasi ang database ay isang tao pala mismo mga kaibigan. Nasabi naman ni Shin na bakit di na raw nila hanapin ngayon ang janitor neto para malaman kung may alam ba raw ito patungkol kay Slur. Di naman makasagot si Sakamoto matapos ng sabihan ni Shin. Kung kaya tinanong sila ni Shin sa kung ano raw ang problema. Nasa isipan naman ganyan Sakamoto ay sabi niya na nako, mabigat ito. Nasabi naman ni Amane na ang lolo ko, ano bang gagawin ko? Kasalanan ko to. Kung wala akong gagawin, ang lolo ko ay nanang may kita na kinakabahan na si Amane at nanginginig ay sinabihan naman siya ni Sakamoto na sabing ayos lang yan. Ipaubaya mo na lang yan sa amin. Ang kahit ni sino na magkakos ng problema dito sa campus ay ma-expel. Nasabi naman ni Amane na ikaw, habang naalala niya, ang sinabi sa kanya ng lolo na out of 38,764 na estudyante na nakita niya raw dito sa JCC, ito raw o si Sakamoto raw ang pinakamagaling at malakas na fighter sa lahat. Kaya sinabihan na niya si Sakamoto na pakiusap iligtas niyo ang JCC at ang lolo ko. Matapos niya na isa na eksena, may kita na pinatay na pala ni Kanaguri ang dalawang taong umatake sa kanya kanina. Nasabing lahat sa inyo ay hindi talaga ka-salvage. Ang mga kagaya niyong teacher ay wala talagang tsansa sa isang movie director. Nasabi pa niya na nasan na ba ang mga cast, hindi ako makapag-shoot ng ganito. Kailangan daw niya makahanap ng susunod na tema. Na sa kanyang pagtingin sa may hallway ay nakita niya si Satoda Sensei mga kaibigan na nakatayo lang. Nasabi naman ni Kanaguri na ayos. Dito naman tayo sa Japanese horror. So ang susunod na makakaharap ng order member na si Kanaguri mga kaibigan ay si Satoda Sensei na. So isang nakakakaba at intense na labanan ang mangyari simula rito. At di lang yan, kikilos na rin si Sakamoto para isalba ang JCC sa kamay ni Kanaguri, lalo na't ang database ay isang tao pala na ang janitor na kailangan protektahan nila mga kaibigan. At ang lahat na matitinig eksena at labanan ay masasaksiyan nyo lang sa susunod na chapter. Kaya tutok lang kayo kasi sa susunod ay walang humpay talaga na bakbakan na naghihintay mga kaibigan. Kasi dito man natin tatapusin yung video sa last panel ito. Kaya naman kung gusto nyo video, kaya nagkita like, comment, for subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.